Magandang araw at magandang buhay, lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Nagtatanong po kayo patungkol po sa payout schedule, patungkol po sa social pension for indigent senior citizens. At heto na po, ngayong araw po, sisimulan ko na ang pamibigay update dahil marami na po ang mga schedule dito na nasa aking listahan na aking iba-vlog. Dahil marami nagtatanong sa aking unang vlog, kailan po ba sa Baguio City, sa Cebu. Attention sa lahat nating mga senior citizens. May payout releasing na, payout schedule, March 2, 2026. Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Ang makukuha ninyong balita ngayong araw, una, ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens. Pangalawa, ang mga lugar kung saan kayo pupunta para sa payout. Pangatlo, mga requirements na dapat mong i-ready at mga dagdag paalala patungkol po dito. At sa araw po na ito, hinihili ko na tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. Kung ikaw na i-ready pag-uusapan natin ito. Paalala po sa Purok 4 at iba pang purok na mga senior citizens na pensioners sa social pension, meron po magaganap na validation kasi kapag hindi po kayo makasali sa validation, hindi po kayo makaka-payout. At ito po ay magaganap sa March 2, 2026 alas 8 ng umaga at ito po ay magaganap sa Bubuntogan Covered Court. Attention po sa lahat ng mga social pensioners ng mga senior citizens na kasali sa barangay Muabog, Tubugon, Cebu na kinakailangan po magpasa ng 1 photocopy ng National ID o Voters ID. At sa mga hindi pa po nagpasa ng birth certificate, inyo itong ibibigay kay Ma'am Rosita Mundigo. Ito po ay gagamitin sa pension sa buwan ng Marso 2026. Ito pa ay order sa lungsod ng Tabugon. Nagsabi po si Ma'am Rose Mundigo, our barangay Muabog Senior Citizen President, na kinakailangan po ihatid ang mga yan sa Lunes, March 2, 2026. At atin po napakinggan ang balita sa magaganap po na validation at payout sa March 2, 2026. At sa mga nagtatanong, sir, bakit wala po ang aming lugar dyan? Ano po ba yung pwede naman gawin para po malaman namin? So, ang pwede niyo pong gawin ay pumunta po kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at tanungin po ang update sa inyong social pension for indigent senior citizens. At nasa kayo ay makuha ninyo ang mga impormasyon na dapat ninyong makuha bilang isang tagasunod. At sa pagtawag kuha dito ng payout, meron po tinatawag tayong requirements na dapat nating i-ready nang sa gayon po ay hindi po tayo malilito at mawawala kung ano yung dapat nating i-ready sa pag-payout. So ibibigay ko ang kumpletong detalye nang sa gayon po mas klaro po sa atin. Yung payout, isang malinaw na photocopy or Xerox ng senior citizens ID na mayroong 3 original na pirma or thumb mark katulad sa ID ng senior citizens. Paalala, panatilihing presentable ang mga dokumento, ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizens or beneficiary ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na photocopy ng ID ng senior citizens at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng nasa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmumula sa MSWDO, CSWDO, at OSCA na mayroong original na pirma na MSWDO, OSCA, Senior Citizens at Authorized Representative. Isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, Updated PhilHealth ID, Barangay ID, UMID, Voters ID, Updated Voter Certification, Updated Police Clearance ng Authorized Representative at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID.
Paalala, siguraduhin pareho ang lagda at mark ng senior citizen, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na presenta. Kompletuhin ang mga hinihing lagda at mark sa authorized letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang beneficiaryo, isang malinaw na Xerox ng ID ng pensioners, warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ng MSWDO, Xerox ng death certificate ng beneficiaryo na mayroong serial number, isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated barangay ID, UMID voters ID, updated voter certification, at updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng pinapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter at iwasang magkusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kinakailangan ng certificate mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Huwag kalimutan magdala ng iyong ballpen na itim, payong at saka tubig. At kung meron na doon na po kayo sa payout, kinakailangan niyo pong gawin ito. Kinakailangan kumain muna kayo before pupunta sa payout. Magdala ng sariling ballpen, inumin at gamot kung kinakailangan. Baka pagdating po doon ay medyo mas ready tayo para maiwasan natin ang mga darating pang mga sakuna. At ang gagawin niyo po is magpila po, sumunod sa mga alituntunin ng payout. Nasanay nakuhanan niyo po ng aral, impormasyong tama ang vlog na ginawa ko ngayon. Ang purpose lamang po nito is to aware you about the happenings and the benefits na makukuha ninyo sa bigay po ng ating gobyerno. Kaya naman, kung nakita at napakinggan ninyo ang balitang ito na urgent po at kinakailangan nyo puntahan, kinakailangan nyo i-clear kung ano man yung dapat yung i-ready, gawin nyo na po yan ngayon. No? Sa ngayon po ay makuha nyo po ang inyo pong benepisyo na galing po sa ating gobyerno. And congratulations po sa lahat po ng mga makakatanggap ng pension at makukuha ng kanilang payout. At kung nagustuhan nyo ang aking vlog, paki-subscribe naman at paabutin natin ito ng 100,000. Konting-konting tiis na lang. Salamat po sa inyong tulong dahil makaabot na tayo ng 100,000. See you in my next vlog. Bye-bye!